Hello mga madiscarding nanay! So for today's video nga ay magkikik tutorial na naman tayo. Opo mga Mars, magkikik tutorial na naman tayo kasi nga ito talaga yung aking vlog. At sana mga Mars ay wag po kayong magsawa na panoorin ang aming vlog. Okay, mabalik tayo mga Mars sa ating cake tutorial. Itong in-order sa amin mga Mars ay chiffon cake at bahagi ito ng aming promo package. So sa promo package nga namin mga Mars ay merong 2 flavors na pwedeng pagpilian. Chiffon cake base na ito nga yung ating pinoprostingan ngayon. At yung bidang moist chocolate cake sa mga bata. So napapansin nyo nga mga Mars na kapag naglalagay nga tayo ng filling sa ating cake ay ni-spread ko nga siya. And after nga natin malagyan ng filling at mapantay na yung filling ng ating cake ay ilagay muna nga yung ating second cake. Syempre, katulad ng sinabi ko mga Mars, kahit na hindi siya moist chocolate cake kailangan din natin mag-crumb coat. At syempre, kahit 6x4 lang ang taas ng ating cake ay wag na wag nyong kakalimutan or i-skip to mga Mars. Dahil nga ito ang magsasalba sa inyo from sliding ng ating cake. Taco straw pala ang ginagamit ko dyan mga Mars, pero ginagawa ko kapag malayo ang delivery ay naglalagay pa ako ng barbecue stick. Tagus yun mga Mars sa ating cake board para siguradong sigurado kang hindi nga mag-slide. Minsan nga kapag nakukulangan pa ako ng dowel ay ginagawa ko ng 4 yan kahit nga 6 inch lang yung ating cake. Dahil nga para sigurado tayo na kapag pinikap yung ating cake sa atin ay hindi na ito ibabalik dahil nga sa sliding. So yun mga Mars, nakikita nyo nga na pinupukpok ko pa dyan yung barbecue stick. Para sure talaga natatago siya hanggang cake board. Kasi mga Mars, kaya nga nagdoble pa ako dyan ng dowel kasi nga parang nararamdaman ko siya na mag-i-slide pa rin siya kahit na meron siyang sagos straw. At syempre, kailangan na iputulin mo nga yan. Make sure nyo lang na yung puputulin ninyong barbecue stick ay wala ngang maiiwan na maliliit na barbecue stick or yung pinagputulan. And then, after nyan, syempre, takpan mo ng icing yung ating pinagputulan. At dito na tayo, mag-start na nga tayo ng ating second coating sa ating frosting. So, pansin nyo mga Mars, ay gumamit ako dito ng piping bag. Dahil nga, magiging 2 colors ang ating gagawin dito sa ating cake frosting. Sa akin kasi, mas prepared ko talagang gumamit ng piping bag kapag magkaiba yung color na ating gagawin sa frosting. Para kahit papaano kapag ni-script na nga natin to ay hindi siya maghalo-halo. So, fast forward na mga Mars, para dito naman tayo sa ating second dito coating. Dito naman mga Mars, ginamit ko naman ay color violet. Maganda talaga tong piping bag na gamitin kapag maglalagay ka nga ng icing sa ating cake dahil nga wala siyang maiiwang butas-butas. So, fast forward natin ulit to mga Mars para mabilis nating matapos ang ating pagpa-frosting. So, ayan, natapos na nga tayong maglagay ng ating second frosting. Dito naman tayo sa pagpapakinis ng ating cake. So, ayan mga Mars, tignan nyo mabuti kung paano ko nga ba nilalatag yung ating icing dun sa ibabaw ng cake. Siyempre, gamit ang ating mahiwagang spatula. And after nga mga Mars, pakinisin yung ibabaw ay dito naman tayo sa katawan ng ating cake. So, maganda talagang gamitin dito ay metal scraper pero mas prepared ng iba yung plastic scraper. Pero sa akin kasi simula nung nag-start nga akong mag-cake ay ito na talaga yung aking ginagamit. So, ayan mga Mars, napapansin ninyo kapag nag-scrape tayo ay hindi nga naghalo-halo yung kulay orange dun sa may kulay violet. At syempre, lalagyan natin ng design yan. Ginamitan ko nga dyan ng scraper na merong design na parang suklay. Then after nga natin lagyan ng design yung ating cake ay mag-scrape naman tayo sa taas para magpantay naman yung ating icing. And syempre mga Mars, after nga natin maglagay ng frosting dyan, wag na wag nyong kakalimutan ng linisan ng ating board. Mamit pala kayo dyan mga Mars ng tissue para kahit papaano ay mapapalit-palitan ninyo yung pamunas ninyo. At dito nga mga Mars ay nag-start na nga tayong maglagay ng design sa ating cake. Gamit ko palang piping tip dyan mga Mars ay 6B. So fast forward na nga mga Mars para madali nating matapos yung ating pagde-design. At dito nga mga Mars ay nag-start na nga tayong maglagay ng mga printable toppers. Dito ay sinabi ko nga sa inyo bago nyo nga idikit ang inyong printable toppers sa direkta sa ating icing ay lagyan nyo nga muna ito ng scotch tape sa likod. Lalo na kapag ang ginamit ninyong photo paper ay hindi waterproof. Ang sa ganun hindi siya gaanong mabababa doon sa ating icing at hindi siya magbabasa-basa. Sa stand naman ng ating mga printable toppers mga Mars, ginamitan ko nga siya ng lollipop stick. At syempre pa sa ating final touch ay naglagay nga tayo dito ng dragis. Ang mga dragis kasi mga Mars ay isa rin yan na nagpapaganda sa ating customized cake. At itong ating promo package ay meron nga kasamang 6 pieces cupcakes pero nag-additional yung aking buyer ng 4 pieces cupcakes. At tapos yung additional 4 pieces cupcakes nga ay moist chocolate cupcakes yung flavor. So dito mga Mars ay sineset up na nga natin mga cupcakes. At dito na mga Mars ang ating finished product. At dito nga mga Mars ay maganda ang nakuha nating feedback.
Sobrang sarap lang talaga sa pakiramdam kapag ganito nga yung nababasa nating feedback galing sa ating buyer. Dahil syempre tayo nga yung pinagkatiwalaan at pinili para gumawa ng kanilang customized cake. Kami kasing baker dito sa amin, so tayo nga yung pinalad na pinili ni Ma'am. Maraming salamat sa pagpili sa amin. At syempre, sa isang araw ay meron din kasabayan tong customized cake at hindi ko na nga ito na lagyan ng video. Dahil nga ito ay rush order na rin. Thank you po sa lahat ng umorder ng customized cake sa amin. And that's for all for today's video. Thank you for watching.